Mga stories, no? Real talk tayo dito. Mga stories na. Kung ikaw ay naniniwala ka pa rin sa mga 1 million views sa Facebook, no? Automatic paldo ka na. Well, sorry, pero luma na yung ganyang paliwanag na yan. Kasi dahil din dyan, no? Ang daming usapan sa masakit, pero ang totoong usapan niyan ito, 1 billion views, ang halaga niyan is 100 pesos. Aray mo! Hello mga stories! Welcome back sa isa namang content dito sa ating channel mga stories. So for today's video, no, ang daming usap-usapan itong masakit, pero this is a reality of na itong pagdating sa meta, no? Ano ba, kung gawa kayo ng let's say, ikaw isang vlogger, no? Tapos, ang focus mo sa Facebook, di ba? Over sa YouTube o sa TikTok or anything else, di ba? Pero, ito, kung focus ka sa meta, ito sa Facebook, tapos, pumaldo ka ng 1 million views, pero ang kita mo is, ito, 100, di ba? Aray mo naman talaga. Kasi hindi to simpleng chismis lang to, no, masters. Ito ay mas mahalagang tanong dito ay, mali ba ang expectation ng tao pagdating sa content creation, no? O sa dyan, ganito, nakakababa ang tingin ng platform sa creators, no? Try natin dito, wala tayong paliligoy. Okay? So, ayun, biniyagi na yung post ni Kaalaman. Ito, dinaan na daw sa biro yung content creator na si Royal Guard, no? Na may 1.1 million followers. Ang kinikita niya para sa 1 million views. 1 million views lang ha, take note. 1 million views sa Facebook lang yun. Okay? At ayon sa post, no, ang kinikita raw ng 1.89 dollars lang hanggang kapag kinonvert mo yan sa peso, itong humigit kumulang 100 pesos lang. Sa caption ng mga source, may binanggit sa post. Sabi niya, barel lang kita sa meta. At andyan lang daw talaga sila para sa aliw at ang fun skits, no? At dito na po, pasok ang malaking realization. Marami pa rin kasi ang naniniwala kapag naka 1 million na views ka, matik may pera ka na agad. Siguro noon, pwede na may mga ganyang kwento, no? Pero ngayon, hindi na ganyang kasimple. So, okay, mga stories na ito na aking thoughts ko dito, no? Well, unang-una, hindi porket viral ka ay kumikita ka na. Okay? Magkaiba ang views sa revenue. Okay? Magkaiba yun. Kasi ang views, attention lang yan. Okay? Ang revenue, depende yan kung gaano ka binabayaran ng platform. At yan ang hindi naiintindihan ng karamihan. Okay? Akala kasi ng iba, okay, pag malaki ang number of views, malaki rin agad ang bayad. Maling-mali yan. Okay, maling mindset yan. Sa totoo lang mga stories, no, ito ang classic na hasty generalization. Okay? Isang tingin lang ng 1 million views na yan, conclude agad ang tao. Grabe, sasabihin na, grabe ng yaman yan. Di gano'n. Hindi kasi iniisip ng mga factor na tulad ng eligible ba ang content sa monetization, di ba? May ads bang pumapasok, di ba? Gaano kahaba ang video na yon? Anong format? Real ba o long form, di ba? Kasi saan galing ang audience? Original ba ang content? Pasado ba sa policies, di ba? At gaano ka advertiser friendly ang material, okay? Kung ang tanong ay, posible bang 1 billion views tapos baril lang kita? Well, posible. Oo, posible. Masakit pakinggan pero posible yon, okay? Pero ito rin ha, pero fair tayo. Hindi rin dapat i-generalize lahat ng 1 million viewers ng meta ay 100 pesos lang. Depende rin niya sa setup ng creator at monetization system ng account niya.
Kasi ang tamang takeaway dito ay hindi lahat ng mababa ang kita. Kundi hindi guaranteed yun. Hindi guaranteed na malaki ng kita kahit malaki ang views doon. So, yan ang malaking pagkakaiba. Ngayon mga stories, may magsasabi, may nagtatanong sa akin, bakit si Rosmar, ang laki-laki ng kinikita niya sa Facebook, tapos yung ibang vloggers, barya lang. Okay, mga stories, dito tayo dapat maging maingat dito, okay? Kasi kadalasan pumapasok dito sa false equivalence, okay? Kasi ibig sabihin, inaakala ng iba na dahil pareho silang nasa Facebook, no? Pareho na rin dapat yung paraan na kinikitaan nila. Mali yun. Kasi si Rosmar kasi, hindi lang yan simpleng content creator, vlogger, ay umaasa siya sa ad revenue o bayad sa views, okay? May sarili kasi siyang business. May business kasi siya bukod pa sa content, no? At higit sa lahat ng mga stories, malakas din ang kitaan sa affiliate marketing sa Facebook at TikTok. Okay? So, anong dapat maintindihan dito? Okay? Anong maintindihan dito? Ito, may mga creator na ang Facebook nila hindi lang sa pag-content. Okay? Pabenta rin ng produkto, paghatak sa customers, at pang-convert sa influence into income. So, kaya kung ikukumpara mo si Rosmar sa isang creator na funny skits, lang ang laman ay walang sariling produkto, magkaiba talaga ang structure ng income. Okay? So, madaling salita mga stories, ito may creator na kumikita sa views, may creator na kumikita sa sales, may creator na kumikita sa affiliate, commissions, at saka may creator na lahat yan ay pinagsasabay-sabay. Okay? So, kaya huwag tayo padalos-dalos ng yung mga conclusion na pareho naman sila viral kasi yung isa barya. Yung isa mayaman, yung isa barya, ganun. Kasi hindi naman talaga pantay ang modelo nila. At yan ang hindi nakikita sa maraming tao. Well, ang technically speaking dito, ang FB views, hindi laging end goal yan, Minsan ang views, traffic lang yan. Okay? Kumbaga sa negosyo, kung ang 1 million views ay parang 1 million tao na dumaan sa tapat ng tindahan mo, di ba? Kung wala kang produkto, serbisyo o affiliate link o sistemang pagbebentahan, natural, baka barya lang talaga na mapapala mo, di ba? Technically, di ba? Naalala mo yung meron kang stall na wala ka namang produkto, parang ang clown na sumasayaw-sayaw ka, tapos dumadala yung, ganun yun, 1 million views. Na wala ka naman affiliate, di ba? Parang dumadaan nila, let's say sa mga palengke, sa mga LRT stations na dumadaan lang. Ganun yun. Parang kayong sumasayaw, wala ka namang sales na binibenta. Di ba? Yun. That's why yung parang logical lang yan. Okay? Yeah. Kung may negosyo ka, may brand ka, may affiliate ka, doon mo mapapakinabangan ng attention dito, di ba? Kaya ang tunay na tanong ay hindi lang ilang views na nakuha mo. Ang tamang tanong kasi dito ay paano mo i-convert ang views into income, di ba? At dito lang masasabi ko sino ang creator ang may strategy at sino ang creator na umaasa lang sa swerte. Okay? So, ngayon, dito magiging diretsahan ko dito mga stores, Mapapansin nyo yung FB page ko sa may upload din akong reels, Pero kadalasan lumang video ko noon, okay? Ibig sabihin, nauna ko nilabas sa YouTube, okay? Napapansin sa YouTube, tapos sa ko na ilalagay yung Facebook page. Bakit? Kasi expected ko na ang galaw ng Meta pagdating sa kitaan, okay? Kaya hindi na ako maasa ng malaki dyan. Kaya kung usapang ng seryosong focus sa monetization, YouTube talaga ang tutok ko dito. Sa madaling salita, ang YouTube ang mas solid para sa mga long-form, search, archive, at saka long-term value. Ito naman, yung Facebook kasi, mas okay yung reach, discovery, at dagdag traffic. Kumbaga, nagpatayo ako ng, parang tumayo ako ng billboard, pinapakita ko yung aking
YouTube channel ko at saka yung video ko na parang andun lang. Parang nasa parang nasa EDSA, tapos meron siyang billboard doon. Pinapakita ko yung mga videos ko, ganyan. Ganyan din yan. That's why yung ginagawa ko sa Facebook yun. So, oo, sasabihin ko rin lang diretsahan dito, no? May mga magkakataon na FB uploads ko parang sa marketing purposes lang talaga. So, pag naabot na mas maraming tao, mas pang-remind na may content ako, no? Pangdala ng views papunta sa mas main na platform ko. So, at kung gusto niyo natin na latest issue ng kompletong commentary, sa YouTube na lang kayo manood. Okay? Guys, sa Facebook, kadalasan delayed na yan. Okay? In short, sa FB, minsan huli ka na sa balita. At walang masama doon, mga stores. Hindi yan panloloko. Ang tawag dyan ay platform strategy. Okay? So ano ang pinaka-bottom line ko dito, no? Una, hindi automatic ang malaking pera at 1 million views, okay? Pangalawa, huwag magpadala sa ilusyon ng mga viral equals reach, okay? Walang ganun. Pangatlo, huwag ikumpara agad ng isang creator na isa pang creator nang hindi mo alam yung buong business model nila. Okay? At pangapat, no, kung papasok ka sa content creation industry, ay pumasok ka na may utak, hindi puro emosyon. Okay? At ang pinakamahalaga dito, huwag mong sukuan ang tagumpay mo sa views lang. Okay? Mas mahalaga ang consistent ka, consistent ka ba? May audience ka bang bumabalik, 'di ba? May tiwala ba sa iyo ng tao? At may malinaw may malinaw ka bang direction dyan? Kung tatanungin mo ako, masters, papasukin ba ang vlogging kapag ganyang kaliit ng posibleng earnings? Okay? Well, ang sagot ko dyan kasi kung long term ka mag-isip. O kung marunong ka bang dimiskarte. O kung ang passion mo talaga ay handa kang matuto. Okay? Pero kung gusto mo ng easy money, wag mo nang subukan. Okay? Masisira lang expectations mo. Dahil sa panahon ngayon, masters, hindi ka pinapayagan ng views lang, no? Pinapayaman ka ng sistema, diskarte, at tamang pang-convert ng attention nito negosyo. Yan. Kaya mga stars, ano masasabi niyo dito? Kung 1 MB views na tapos 100 lang balik, papasok ka pa rin ba sa content creation, no? At para sa inyo, no, mas matalino bang gawing negosyo ang content kaysa umasa lang sa platform earnings, no? Comment nyo sa baba, usap tayo, at kung gusto nyo mga ganitong diretsahan walang premo at send sa mga commentary, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. As always, masters, thank you and have a good night, those stars. Bye.